Guys, ito naman yung Blackview A200 Pro na may curved AMOLED display, 120Hz na refresh rate at meron tong 12GB of RAM, 256GB of storage. Dagdag ko lang din, meron tong 108 na camera at 5050 mAh capacity ng battery. At ang presyo nasa 12,999 lang. Pero hindi masyadong malakas yung chipset nito na MediaTek Helio G99. Pero titest natin yan sa games kung pumapalag ba. At marami tayong pag-uusapan sa video nito at para kanino ba tong phone na to. So aalamin natin yan, at sa mga bago huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews at katarantaduhan sa channel na to. So mamaya mag-test tayo ng games kung anong kakayanin ng Blackview A200 Pro. At medyo alanganin nga ako sa phone na to kasi meron siyang kakompetensya na Infinix Zero 35G. So yung presyo nun nasa 15,000 pero kapag may sales nakakuha tayo ng 12,000 o 11,000. So medyo mahirapan si Blackview A200 Pro kapag nag-sale yung Infinix Zero 35G. So ngayon, check natin baka may laban naman. So sa kabila ng mababang chipset, yung mga ibang specs naman dito is sulit naman talaga. Imagine mo, meron na tayong 12GB of RAM na actual RAM. Tapos naka-curved AMOLED display pa at napakalinis ng UI niya o OS niya. So bago natin pag-usapan ng marami tong phone na to, yung box muna natin. Yan sa box, meron tayong white box dito. Tapos sa loob ng box, meron tayong SIM ejector tool, jelly case. Tapos may isang manual tayo dito. Type-C to Type-C cable. Dahil yung charger niya is Type-C na rin, hindi siya USB-A. So maganda na yung charging nito at mabilis-bilis naman. At yan yung mga kasama niya sa box. Sa phone, pinili ko dito yung kulay purple pero may pagpipilian naman kayo na black tsaka blue. At nung nakita ko naman sa personal, sobrang ganda niya kasi may naglalaro na parang glittery effect dito sa likod niya. At kapag tinitilt natin yan, nag-iiba yung kulay niya, may pagka pink na purple na blue, parang ganun. At ganun siya naglalaro. Medyo tricolor yung nakikita ko dito. So malinis naman yung likod nito, made of plastic siya. Pero yung protection dito sa screen is maganda na kasi Gorilla Glass 5 na. So balik tayo dito sa back panel. Kung mapapansin nyo, parang dalawang camera siya pero tatlong camera yung nandyan. So may pagka-curve edges din yung back panel nito. At nagugustuhan ko siya kasi premium naman siyang hawakan. Then sa baba meron lang tayo isang speaker dito, Type-C port, isang microphone at dual SIM card tray. Actually hybrid SIM card tray to at expandable storage tong phone na to. Pwede tayong maglagay ng mga card dyan o memory card. Then sa taas may nakalagay lang dito na design by Blackview at isang noise cancelling microphone. Sa kabilang side naman power button tapos volume rocker at in-display na dito yung fingerprint scanner niya. Sa kabilang side wala tayong makikita dyan. Then sa may display naman nagugustuhan ko yung bezel dito para talaga siyang Infinix Zero 35G pero mas malit dito yung punch-hole camera niya at symmetrical naman yung bezel niya at maganda-ganda din. So curve nga to at medyo manipis siya at hindi mo mapapansin na 5050 yung mAh capacity ng battery nito. At malaki-laki na yon, tumatagal na to ng isang araw, social media, panood ng mga movies. At kahit na magbasa tayo ng manga dyan, may enjoy natin yung pagbabasa ng manga at medyo nakakapaglaway kapag nagbabasa tayo dahil sobrang ganda talaga ng manga dito. So yung size ng screen niya ay 6.67 inches at malaki-laki na rin kasi yung screen to body ratio niya is 90% na nga. At alam nyo naman siguro kapag sinabing AMOLED, black is true black, kahit anong angle maganda siyang tignan. At maganda yung kulay na binibigay ng isang AMOLED display kumpara natin sa IPS. Yun nga lang talaga kapag sinabing AMOLED display kailangan nating alagaan kasi prone talaga yan sa AMOLED burn-in. Kaya alagaan natin, maglagay lang tayo ng mga wallpaper na black at medyo inaan lang natin yung brightness natin kapag manonood tayo na kung ano-ano. So yan yung disadvantage talaga ng isang AMOLED display. Pero sa kabila ng magandang display at premium na design, yung Netflix nito is nasa L3 lang. So hindi tayo makakapanood ng Full HD at kailangan pa siguro ma-optimize ng Blackview to. So makakapanood lang tayo sa Netflix na standard definition lang. Pero okay lang naman kung talagang gusto nyo manood, wala namang problema doon. Yun nga lang hindi masyadong nakaka-enjoy o hindi masyadong detalye yung pinapanood natin. Pero at least makakapanood tayo. Sa camera meron tayong 108 na camera nga, 8 megapixel na ultra wide tapos 2 megapixel na macro. Sa front facing camera naman medyo mataas na rin to, meron tayong 16 megapixel na front facing camera. So ito naman yung masabi ko sa mga na-snap kong photo, saktong-sakto lang. Yun nga lang medyo nagkukulang ako ng kulay kahit na naka-activate dito yung AI mode natin o HDR. So kung mapapansin nyo, hindi siya masyadong makulay, hindi rin masyadong neutral, medyo nagkukulang ako ng konting saturation para maging neutral siya. Siguro kung ipopost natin to sa social media, kailangan ng konting edit,
konting contrast, konting saturation, at medyo babaan natin yung brightness. Kasi kung mapapansin nyo yan, hindi ako masyadong satisfied sa nakikita ko, hindi masyadong maganda yung image processing nito. So konting edit pwede na, pero nandun na yung details color na lang o saturation na lang talaga yung kulang. So pagdating sa video, meron tayong 2K at 30 FPS, yun nga lang hindi masyadong stable at medyo magalaw siya. Kung mapapansin nyo dyan, pag naglalakad tayo, medyo malikot talaga siya at parang nakakahilo siya. Pero kung nakalapag lang yung phone natin o stable video, pwede na. Pero kapag naglalakad tayo, hindi siya pwede, talaga mahilo ka at hindi mo talaga magagamit kapag naglalakad tayo. Sa front facing camera naman, saktong-sakto lang, pero yung video nito is 1080p at 30 FPS lang, so medyo nahirapan siya, pero kesa wala, at least may magagamit tayo. So yun yung takes ko pagdating sa camera, at naalala nyo meron tong 120Hz na refresh rate at smooth naman yung 120Hz na refresh rate niya kasi nga malinis yung operating system nito dahil Android based siya at talagang wala kang makikitang bloatwares dito. So sa haptic feedback naman, napaka-smooth niya, hindi siya masyadong strong pero magagamit natin. Sobrang smooth niya, compare ko sa mga ibang phone na na-try ko sa ganitong presyo, nagagandaan talaga ako dito sa haptic niya, sobrang smooth lang at talagang tamang-tama lang. So ngayon, meron nga tayong G99 na processor. Actually, malakas-lakas to sa mga entry level So para sa akin na sa mga nagamit kong G99 na processor, talagang hindi masyadong mainit pagdating sa mga games at saktong-sakto lang talaga yung paglalaro natin. So ngayon, ito yung mga tinest kong games dito sa Call of Duty Mobile. Nasa graphics tayo na high. Ang frame rate naman natin is nasa high din. So dito expect ko na hindi siya papahalo talaga ng 60 kasi nga yung frame rate natin is nasa high lang. So normal na nakakuha ko dito ng 40 frames per second o 38 to 40 habang naglalakad tayo dyan at stable to. So kahit na pumasok tayo sa smoke class, smooth pa rin siya at hindi mo mababa dun sa 40 frames per seconds at minsan 38 to 40 okay pa rin. Actually nasa VR modes tayo dito at 100 yata yung kalaban hanggang sa matapos yung laro, ganyan pa rin yung frame na nakukuha natin, stable siya at smooth siya. So pagkatapos ng laro, medyo nabigla ako kasi naramdaman ko na uminit siya. Nakakuha ako ng 43.9 degrees Celsius o malapit-lapit talaga sa 44. Sabi ko nga sa isip ko, hindi naman talaga pang gaming to, so tinest lang talaga natin at napansin ko na uminit nga talaga siya at ang nakikita kong problema siguro dito yung GPU. Samantalang nung tinest ko dun sa throttling test, yan purong green yung nakuha natin, pero dun sa actual gaming na nga, yun yung nakuha natin na 43.9 degrees Celsius. At sa masabi ko naman na kahit na uminit siya ng ganyan, hindi bumaba yung frames per seconds nito na 38 to 40. So para sa akin na kayang-kaya pa rin, tapatan lang natin ng electric fan o gumamit tayo ng phone cooler, kayang-kaya nitong phone na to. Ngayon, dito naman sa PUBG Mobile, ang graphics natin dito is nasa smooth. Ang frame rate naman natin is nasa ultra. So, ganun pa rin ang nakukuha kong frame dito, 39 to 40 frames per second at stable pa rin siya dyan. At wala akong nagiging problema dito sa PUBG Mobile, okay siya. Pero hindi ako nakontento, syempre subukan natin to sa Genshin Impact na which is alam ko na hindi naman talaga niya kakayanin sa high settings kaya nilagay natin sa medium settings lang. So, pag start ng game, so automatic na 38 to 40 rin yung makukuha natin dito. Pero dun sa 3 minutes to 5 minutes lang, medyo nag-frame drops na siya. Hindi na siya umangat dun sa 40, nasa 20 to 30 frames per seconds na lang nakukuha ko dito. At medyo ramdam ko talaga na nahihirapan yung GPU nito o CPU niya. So pagkatapos ng 10 minuto lang, ang nakuha kong temperature dito is nasa 45 degrees Celsius na. So may init-init talaga to. Kumbaga parang pwede ka na magprito ng iklog dun sa screen niya. So ngayon, naisip ko na hindi talaga niya kaya sa Genshin Impact kahit sa medium settings o kahit na ilagay ko to sa low settings, kailangan pa talaga ma-optimize para gumana nga talaga. So bago nga tong phone na to, siguro kailangan pa talaga ma-optimize to at para malaro natin sa Genshin Impact kahit sa lowest settings lang. Pagdating naman sa Mobile Legends, medyo mataas yung frame na nakuha ko dito, nasa super na, tapos sa graphics nasa ultra na. So sa first minute na paglalaro ko dito, nakakuha tayo ng 70 to 80 frames per seconds. Okay siya dyan, parang umiikot talaga sa 70 to 80, pero sa mid game naman, medyo nag-frame drops to ng 50 to 60 frames per seconds. Yun, medyo naramdaman ko rin na nag-iinit tong phone na to hanggang sa matapos yung laro, ang nakuha ko dito is nasa 40 to 50 frames per seconds na lang. So medyo paikot-ikot, hindi siya consistent, pumapalo siya ng 40, 50, 60, 70, mga ganun kapag walang clash o kapag naglalakad lang tayo nasa 80, medyo hindi talaga siya stable.
Pagkatapos ng isang laro, nasa 16 minutes, 17 minutes, ang nakuha nating temperature is nasa 46.7 degrees Celsius. Imagine nyo gaano kainit yun. Kumbaga parang hindi na pangkaraniwan yung init nito. So guys, gusto ko lang malaman sa inyo na itong phone na to is sponsor sa akin na. Pero sa review na to, kahit na sponsor sa akin to, sasabihin ko pa rin yung naranasan ko sa phone na to. So walang sugar coating na nangyayari dito. At medyo nangangati kasi ako kapag nagsinungaling ako sa inyo. Kumbaga parang niloko ko na rin sa sarili ko kapag hindi ako nagsabi ng totoo. At yung mga ibang tech vlogger kasi dito sa Pilipinas, kapag na-sponsoran sila ng isang phone, talagang i-sugar coat nila na maganda to kahit hindi naman talaga maganda. So hindi kasi ako ganun. Kung may magpapareview sa akin, okay, thank you. Pero sasabihin ko talaga yung totoo kung ano naranasan ko sa phone. Kung ayaw nyo i-review ko, wag na kayong magpadala. Kasi baka masaktan lang kayo sa mga pinapadala nyong cellphone. At hindi kasi ako katulad ng ibang vlogger na matakaw sa cellphone. So hindi ako nagsasabi ng maganda to, kung ano to. Kung anong naranasan ko talaga, yun lang sasabihin ko. Hindi ko ako magsasabi na maganda na hindi naman talaga maganda. So yun lang yung gusto kong malaman sa inyo na na-sponsoran tayo ng ganitong phone. So sabi ko nga dun sa umpisa, para kanino ba tong phone na to? Actually para sa mga gustong manood lang ng mga movies, magandang display, premium na design, at medyo matibay-tibay na rin na Gorilla Glass 5. Kung di nyo trip talaga yung mga brand na Infinix, Tecno, kaya Poco, pwede nyo tignan tong Blackview. Actually maganda naman siya, totally premium naman yung design niya. Yun nga lang, medyo mababa lang talaga yung chipset nito. At sa mga casual user lang, pang TikTok, pang picture, social media, at kung ano pa, pwede sa inyo tong phone na to. Huwag lang talaga sa mga heavy gamer, hindi talaga siya papalag. Sa mga low settings lang, sa mga Call of Duty Mobile na medium settings, okay na siya. Kung nagugustuhan nyo tong phone na to, yung link ilalagay ko sa description kung saan yung mabibili tong phone na to. So gusto ko lang ipaalala sa inyo na mag-unbox din tayo ng Infinix Note 30 VIP na BMW Edition, IQ00Z8 na Dimensity 8200. Sobrang lakas nito at nasa 13,000 lang. At ang pinaka-inaabangan talaga yung Infinix GT10 Pro. Actually hindi lumabas to sa Pilipinas, pero nangako kasi ako sa isang video, so ngayon na i-unbox ko sa inyo. Actually parating pa lang sa akin. So gusto ko lang to pa rin kung anong nasabi ko dun sa isang video ko na i-unbox ko yung Infinix GT10 Pro sa inyo. So gagawin natin yon. At guys, malapit na tayong 100,000 subscriber. Kung sakali baka magbigay ako ng phone sa inyo at parang pasalamat ko na din. So sana matulungan nyo ako pag-share ng mga videos natin, like, comment. Malaking tulong na yon para umangat yung video natin at para marami tayong matulungan dito sa channel. So I hope na nakatulong ako sa inyo lagi at sobrang thank you talaga. Lalo na yung mga nasa premiere ngayon. So sana hindi kayo magbago at hindi rin ako magbago sa inyo. So salamat sa panonood, like, comment, subscribe. Once again, this is Paul.